unang tingin, isa lamang itong ordinaryong monumento na tahimik na nakatayo sa gilid ng kalsada. Madalas madaanan, ngunit bihirang mapansin. Ngunit alam niyo ba na ang monumentong ito ay isang duplicate o replika ng isa sa pinakamahalagang simbolo sa kasaysayan ng Pilipinas, ang EDSA People Power Monument. Bagamat hindi ito ang orihinal, dala pa rin ito ang alaala ng isang sandaling nagpabago sa takbo ng ating bansa, ang People Power Revolution. Isang sandaling nagtipon ang milyong-milyong Pilipino sa lansangan, hindi dala ng armas, kundi ng tapang, paninindigan at pag-asa, upang ipakita na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa nagkakaisang mamamayan. Noong Pebrero 1986 sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala natin bilang EDSA, isang kakaibang tanawin ang namatawi sa mata ng bansa. Hindi ito tipikal na araw sa kalsada. Hindi ito puno ng trapiko o nagmamadaling sasakyan. Sa halip, dito nagtipon-tipon ang milyon-milyong ordinaryong Pilipino. Wala silang dalang armas. Ang hawak nila ay rosaryo, paniniwala at pag-asa. Ngunit bago natin tuluyang ipagdiwang ang katapangan ng masa, tanungin muna natin, bakit nga ba nagkaroon ng EDSA People Power Revolution? Para maintindihan ang EDSA People Power Revolution, kailangan nating balikan ang dekada 1970 at 1980 nang pinamunuan ng diktador na si Ferdinand Marcos ang bansa sa ilalim ng kanyang rehimen. Maraming Pilipino ang nakaranas ng pang-api, katabalian at kawalan ng kalayaan. Unti-unting naramdaman ng mamamayan na kailangan na nilang kumilos para sa pagbabago. Ang huling patikim ng kapangyarihan ni Marcos ay ang Peking Halalan noong Pebrero 1986 na nagpasiklab ng revolusyon. Dito nagtipon ang milyong-milyong Pilipino sa EDSA. Walang armas, dala lamang ang paniniwala, rosaryo at pagkakaisa upang ipakita na ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat tao. Sa loob ng 4 na araw mula Pebrero 22 hanggang 25, nagbago ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Napalayas ang diktadorya at isang bagong yugto ng pamahalaan. Pinamunuan ni Corazon Aquino ang sinumulan. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang EDSA People Power Revolution, isang mapayapang revolusyon na naging simbolo ng lakas ng mamamayan at nagpapago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero nagtataka ba kayo kung paano ba ito tinignan ng mga historiador? Una, tingnan natin ang pananaw ni Jose Antonio Custodio. Binibigyan din niya ang papel ng militar at political transition sa EDSA. Ayon sa kanya, isa sa mga mahalagang dahilan kung bakit naging mapayapa ang EDSA ay ang estratehikong galaw ng militar. Sa halip na barilin o labanan ang mga nagdarally, may mga sundalo na piniling pumanig sa mamamayan. Dahil dito, naging posible ang mapayapang pagpapatalsik sa diktadorya. Ngayon naman, isipin natin bakit hanggang ngayon patuloy pa rin pinag-uusapan ang EDSA. Ayon kay Ambed R. Ocampo, mahalaga ang EDSA hindi lamang bilang isang bloodless revolution, kundi bilang bahagi ng ating pambansang alaala. Sa pamamagitan nito, naipapasa sa bawat henerasyon ang kahalagahan ng pangyayaring ito at unti-unti nitong nagiging bahagi ng ating kamalayan bilang isang bansa. Ngunit hindi iisa ang pananaw tungkol sa EDSA. Para kay Caroline S. Howe, sa kanyang akdang Remembering or Rethinking EDSA, ipinapakita niya na ang revolusyon ay hindi lamang simpleng kwento ng pagkakaisa. Ito ay isang cross-class coalition. Pinagtagpo ang iba't ibang sektor ng lipunan na may kanya-kanyang interes. Bagamat nagbukas ito ng mga posibilidad para sa demokrasya, hindi nito tuluyang nabuwag ang crony capitalism at ang patuloy na impluwensya ng mga elite sa estado. Kaugnay nito, binibigyang linaw naman ni Patricio Abenales na lumakas ang pagkilos ng mamamayan dahil nawala ang kanilang tiwala sa pamahalaan, dahil kontrolado ang eleksyon at ang mga institusyon tulad ng korte. Napalitan silang kumilos sa labas ng karaniwang proseso ng batas. Ipinapakita rin ito na marupok ang estado, sapagkat madali itong maimpluwensyahan ng makapangyarihang mga pamilya o lider. At kahit napalitan ng Pangulo, nananatiling hamon ang pagpapatibay ng mga institusyon ng pamahalaan pagkatapos ng 1986.
At dito natin makikita na ang EDSA ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang pangyayaring may iba't ibang interpretasyon batay sa pagsusuri ng mga historiador. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga impormasyong ito? Let's ask Ella. Upang patunayan ang katotohanan ng ating mga napag-usapan, narito ang mga primaryang batis. Ang mga ito ay ang mga record o ebidensya na nagmula mismo sa aktual na pangyayari o mula sa mga taong mismo nakasaksi nito. Sa madaling salita, sila ang pinakamalapit sa aktual na pangyayari. Una, ang mga opisyal na dokumento at pahayag. Kabilang dito ang Proclamation No. 1081 na bagamat inilabas noong 1972, nagsilbing pundasyon ng batas militar. Isang mahalagang konteksto kung bakit umusbong ang revolusyon. Kasama rin ang Proclamation No. 1 na nagdodokumento ng sabay na inaugurasyon ni Corazon Aquino at Ferdinand Marcos noong February 25, 1986. Isang malinaw na patunay ng tunggalian sa kapangyarihan sa mismong kasagsagan ng revolusyon. Ikalawa, ang broadcast media. Ang mga audio at video recordings na naghahatid ng pangyayari sa taong bayan sa real time. Kabilang dito ang news broadcast ni Juan Ponce Enrile at Fidel B. Ramos noong February 22, 1986 sa Camp Aguinaldo na nagsilbing mitya ng paglipat ng suporta ng militar. Nariyan din ang mga recording ng Radio Veritas, lalo na ang panawagan ni Cardinal Jaime Sin na magtipon sa EDSA upang protektahan ang mga sundalo. Ito ay maituturing na boses ng revolusyon. Samantala, ang mga news footage mula sa PTB4 at mga international agencies tulad ng CNN at BBC ay nagbigay ng visual na patunay ng dami at lakas ng mamamayang nagkakaisa sa lansangan. Ikatlo, ang mga dyaryo at print media noong 1956. Ang mga headline mula sa Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Pahayagang Malaya at Veritas Magazine noong February 22 hanggang 26 ay hindi lamang simpleng balita. Ito ay mga dokumentong sumasalamin sa kung paano iniulat at naranasan ng publiko ang mga pangyayaring habang ito'y ay nagaganap pa. At mga memoir at personal na diary. Mga personal na salaysay ng mga taong naroon mismo. Halimbawa nito ang The Quartet of the Tiger Moon ni Quijano de Manila o Nick Joaquin at ang People Power, The Philippine Revolution of 1986 na inedit ni Monina Alirey Mercado. Sa pamamagitan namang ito, mas nakikita natin ang emosyon, takot at pag-asa ng mga individual. Mga bagay na hindi laging naipapakita sa opisyal na dokumento. At panghuli, ang mga larawan at photojournalism. Ang mga larawan ng mga madreng nagdarasal sa harap ng mga tangke, pati na ang mga kuha ni Egi Apostol at iba pang photojournalist ay nagsisilbing tahimik ngunit makapangyarihang ebidensya. Mga imaheng nagkukwento ng katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng mga primaryang batis na ito? Dahil sa pamamagitan nila, nagkakaroon tayo ng direktang ugnayan sa nakaraan. Hindi pa ito dumadaan sa interpretasyon o opinyon ng iba. Kaya nagbibigay ito ng mas malinaw at mas tapat na larawan ng mga pangyayari. Sa madaling salita, ang mga primaryang batis ay nagsisilbing pundasyon ng kasaysayan. Kung wala ang mga ito, ang EDSA ay mananatiling kwento lamang. Ngunit dahil sa mga ebidensya ito, nagiging isang mapatunayang katotohanan ang ating kasaysayan. Kung ang primaryang batis ang nagbigay sa atin ng direktang ugnayan sa nakaraan, ang sekundaryang batis naman ang tumutulong upang bigyan kahulugan at mas malalim na maunawaan ang mga pangyayaring iyon. Ang mga ito ay hindi na nagmula mismo sa mismong pangyayari, kundi sa mga paliwanag, pagsusuri at interpretasyon ng mga scholar, manunulat at iba pang tagapag-aral ng kasaysayan. Sa pamamagitan nila, hindi lamang natin nalalaman kung ano ang nangyari, kundi pati bakit ito nangyari at ano ang naging epekto nito. Halimbawa nito, ang aklat na Taming People's Power ni Lisandro Claudio. Sa kanyang pagsusuri, ipinaliwanag niya kung paano naganap ang People Power Revolution at kung ano ang naging epekto nito sa bansa.
Ipinakita rin niya na bagamat isang makasaysayang tagumpay ang EDSA, meron din itong mga limitasyon at hamon matapos ang revolusyon. Isa pang halimbawa, ang The People Power Revolution Philippine 1986 ni Mark Jan Sanchez, kung saan binigyan diin kung paano nagkaisa ang mga Pilipino sa isang mapayapang kilos protesta upang ipaglaban ang kalayaan at demokrasya. Mayroon din mga komentaryo at programang pang-media tulad ng Balita Now ni Richard De Leon, kung saan sinusuri kung paano nakaapekto ang EDSA sa lipunan at sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa pamahalaan at politika. Dagdag pa rito ang dokumentaryong EDSA 25 na naglalaman ng mga kwento at karanasan ng mga taong naging bahagi ng revolusyon. Sa pamamagitan nito, mas nakikita natin kung paano ginugunita, binibigyang kahulugan at inuunawa ng mga tao ang EDSA sa paglipas ng panahon. Maging ang mga pahina ng Wikipedia tungkol sa People Power Revolution ay may tuturing ding sekundaryang batis, sapagkat pinagsama-sama nito ang impormasyon mula sa iba't ibang sanggunian upang makabuo ng mas malinaw na paliwanag ng pangyayari. Sa kabuuan, mahalaga ang mga sekundaryang batis sapagkat sila ang nagbibigay ng mas malalim na konteksto at interpretasyon sa mga datos nagmula sa primaryang batis. Upang mas maintindihan ng pagiging mapapagkatiwalaan ng mga primaryang batis, gagamit tayo ng panlabas na kritisismo, kung saan sinusuri ang petsa, lugar at author ng isang dokumento. Bilang halimbawa, ating susuriin ang dalawang mahalagang primaryang batis sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga opisyal na proklamasyon na may malaking impluwensya sa ating bansa. Unang primaryang batis ay ang Proklamasyon No. 1 or ang Kalayaan 1898, kung saan naganap noong Hunyo 12, 1878. Napapatunayang tama ang petsa dahil ito ay nakatala sa iba't ibang primaryang sanggunian, tulad ng opisyal na dokumento ng revolusyon at mga ulat ng mga saksi. Mayroon ding mga tala mula sa mga dayuhang observer at historiador, nagpapatibay na sa araw na ito idineklara ang kalayaan. Ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan tuwing Hunyo 12 ay patunay na kinikilala ito bilang opisyal na petsa. Naganap ito sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Ang lugar ay napatunayan tama dahil umiiral pa rin ang bahay at kinikilala bilang makasaysayang pook. May mga marker mula sa National Historical Commission of the Philippines na nagpapatunay na dito isinagawa ang deklarasyon. Tugma rin ito sa mga salaysay ng mga saksi. Ang author nito ay si Ambrosio Rianzares Bautista. Siya ang kinikilalang sumulat at bumasa ng dokumento. Napatutunayan nito sa pamamagitan ng mga lagda at tala ng kasaysayan. Bilang isang abogado at bahagi ng revolusyon, may kredibilidad siyang gumawa ng dokumento. Sa kabuuang pagsusuri, ang dokumento ay mapapagkatiwalaan dahil ang petsa, lugar at author ay suportado ng iba't ibang ebidensya. Ang ikalawang primaryang batis ay ang Proklamasyon No. 1081 or ang Batas Militar 1972. Noong Setyembre 21, 1972, ito ay nilagdaan. Noong Setyembre 23, 1972, ito naman ay inanunsyo. Ito ay naganap sa Malacanang Palace. Ito ang opisyal na tanggapan ng Pangulo kung saan nilalagdaan ng mahalagang dokumento. May mga archival records na nagpapatunay dito. Ang author ng proklamasyon na ito ay si Ferdinand Marcos Sr. Napatunayan sa pamamagitan ng kanyang pirma at opisyal na tala bilang Pangulo may kapangyarihan siyang maglabas ng proklamasyon. Sa kabuuang pagsusuri, ang dokumento ay mapapagkatiwalaan batay sa malinaw na ebidensya, ngunit maaari pa ring suriin ang nilalaman nito sa panloob na kritisismo. At alam niyo ba ang kwento? Noong Pebrero 22, 1986, naganap ang isang mahalagang pangyayari na naging simula ng malaking pagbabago sa Pilipinas. Sa araw na iyon, inanunsyo ni Juan Ponce Enrile at Fidel B. Ramos na binabawi na nila ang kanilang suporta sa pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. Para sa kanila, hindi na nila kayang maglingkod sa isang pamahalaan na hindi kumakatawan sa kagustuhan ng mamamayan. Ayon kay Enrile, I could not serve a government that is not expressive of the sovereign will. Ipinahayag naman ni Ramos ang kanyang panawagan sa mga sundalo. I am only appealing to the troops now to do what is right. Dahil dito, nagbarikada sila sa loob ng Camp Aguinaldo kasama ang humigit kumulang 300 taga-suporta. Habang lumalala ang tensyon, may isang mahalagang panawagan na nagmula sa simbahang Katolika. Sa pamamagitan ng Radyo Veritas, nanawagan si Jaime Sin sa mga mamamayan na pumunta sa Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA upang protektahan ng mga sundalong kumalas sa pamahalaan.
Dahil sa mga panawagang ito, libo-libong mamamayan ang nagtipon sa EDSA upang ipakita ang kanilang suporta at proteksyon sa mga sundalo. Ang mga pangyayaring ito ang naging simula ng ilang araw ng mapayapang protesta na kalaunan ay nagpatalsik sa diktatorya ni Marcos at nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, walang iba kundi ang EDSA People Power Revolution. Kaya ngayon, atin naman susuriin ang dalawang primaryang batis upang mas maunawaan kung gaano ito kapanipaniwala bilang bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga pahayag ay naganap noong Pebrero 22, 1986 sa panahon ng EDSA People Power Revolution. Ang parehong batis ay tumutukoy sa parehong panahon kung kailan inanunsyo ni Enrile at Ramos ang kanilang pagkala sa pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. at nanawagan si Cardinal Sin sa mga mamamayan na suportahan ng mga sundalo. Ang mga pangyayari ay naganap sa Camp Aguinaldo at sa Epifanio de los Santos Avenue o kilala bilang EDSA sa Metro Manila. Ang mga sundalo ay nagbarikada sa Camp Aguinaldo habang ang mga mamamayan ay nagtipon sa EDSA bilang tugon sa panawagan ni Cardinal Sin. Ang mga author ng dalawang primaryang sources ay sina Juan Ponce Enrile, Fidel B. Ramos at Jaime Sin. Sina Enrile at Ramos ay mga opisyal ng militar at pamahalaan na direktang nakilahok sa pangyayari, habang si Cardinal Jaime Sin ay isang leader ng simbahang Katolika na may malaking impluwensya sa publiko. Dahil sila ay mga pangunahing personalidad na sangkot sa pangyayari, ang kanilang mga pahayag ay mahalagang primaryang batis, bagaman maaring may sariling pananaw o bias ang bawat isa. Sa pagsusuri ng author, petsa at lugar, nakikita na magkakatugma ang dalawang primaryang batis. Dahil dito, mas pinapatibay nito ang pagiging mapapagkatiwalaan ng impormasyon tungkol sa EDSA People Power Revolution. Kung titingnan natin ang EDSA People Power Revolution mula sa isang mas malalim at critical na lente, hindi sapat na balikan lang ang mga pangyayari. Kailangan din nating suriin kung ano ang tinutukoy ng mga dokumento at mga kilos ng mga aktor. At kung may mga ibang posibleng agenda o motibasyon sa likod nito. Una, ang Proclamation Number 1081 martial law ni Ferdinand Marcos. Noong 1972, ipinalaganap ni Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation Number 1081 na nagdeklara ng batas militar sa Pilipinas. Ayon sa opisyal na teksto, ito ay nilabas para harapin ang banta ng rebelyon at para iwasan ang pagkaguho ng seguridad ng bansa. Ngunit, maraming historiador at eksperto ang nagtuturo na ang pagpapalagay ng banta ng komunismo noong panahon na iyon ay hindi ganon kalaki o seryoso, gaya ng ipinakita sa dokumento. Ipinakita ng mga ulat ng Rand Corporation at iba pang pag-aaral na ang Communist Party of the Philippines at New People's Army ay maliit pa lamang at hindi sapat upang mag-justify ng malawakang martial law. Isa pang kritikong pananaw ng mga historian tulad ni Lorenzo Tañada, Jose W. Jokno at Jovito Salonga ay ang Proclamation 1081 ay ginamit ni Marcos upang pahabain ang kanyang kapangyarihan lampas sa dalawang termino na itinakda ng 1935 Constitution. Isang hakbang na higit pa sa pagtugon sa seguridad kundi para sa patuloy na kontrol sa pamahalaan. Ito ay malinaw na halimbawa kung paano maaaring mag-iba ang intensyon ng isang dokumento mula sa sinabi nitong layunin. At dito pumapasok ang panloob kritisismo. Hindi lang kung ano ang sinasabi kundi kung bakit ito sinabi at sino ang makikinabang dito. Pagkalas ni Juan Ponce Enrile at Fidel B. Ramos. Laking bahagi po ng ating kasaysayan ng EDSA People Power Revolution na nagwakas sa mahigit 2 dekadang rehimeng Marcos. Balikan po natin ang makasaysayang pangyayari noon sa ulat na ito. February 22, 1986, 2 araw matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos, inanunsyo ni Nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile at Nooy AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos ang kanilang pagtiwalag sa Administrasyong Marcos. I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, and I am appealing to my brother members of the Cabinet to heed the will of the people. I am with Minister Enrile. And the
Reason for my being here, ladies and gentlemen, is that because the armed forces of the Philippines has ceased to be the real armed forces of the Philippines. Pagkalas ni Juan Ponce Enrile at ni Fidel Ramos noong Pebrero 22, 1986. Sa simula ng People Power Movement, dalawang prominenteng opisyal ng militar, sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at AFP Vice Chief Fidel B. Ramos, ay inanunsyo na binabawi nila ang kanilang suporta sa Administrasyong Marcos. Ang kanyang pahayag na inilabas sa media ay nagbigay ng signal na may internal na paglaban sa rehimen at nag-udyok sa maraming mamamayan na lumabas sa lansangan. Kapag tinitingnan natin ang mga pahayag ni Enrile at Ramos mula sa panloob na perspektibo, isa ring posibleng motibasyon ay ang pagsubok na makakuha ng suporta mula sa sibilyan at militar para palakasin ang kanilang strategic na posisyon. Ang ganitong kilos ay makikita bilang hindi lamang simpleng rebelyon, kundi isang pagsukat sa lakas ng suporta ng publiko at pwersang laban sa diktadurya. Isang hakbang na may malalim na pampulitikang kahulugan sa konteksto ng pagbagsak ng rehimen. My dear people, I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism. I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. Let us pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Panawagan ni Cardinal Jaime Sin sa Radio Veritas noong Pebrero 22 to 25, 1986. Isa sa mga pinakamahalagang external cues sa EDSA ay ang panawagan ni Cardinal Jaime Sin sa Radio Veritas na magtipon ang mga mamamayan sa EDSA upang suportahan ng mga sundalong lumayo sa pamahalaan ni Marcos. Ayon sa audio recordings at mga ulat, sinabi niya, "My dear people, please come. Lend your support to Enrile and Ramos and protect them." Isang moral at espiritual na apela para maiwasan ang marahas na sagupaan. Ang panloob sa kritisismo rito ay nakikita sa paggamit niya ng relihiyosong wika upang pukawin ang damdamin at konsensya ng publiko. Hindi simpleng paghikayat sa protesta, kundi paggamit ng impluwensya ng simbahan para imobilisa ang tao ng mapayapa at organisado. Sa ganitong pananaw, ang simbahan ay hindi lang moral na otoridad, kundi isang estratehiko mobilizing force sa proseso ng pagbabago. Proclamation number 1 ni Corazon Aquino noong Pebrero 25, 1986. Pagkatapos ng 4 na araw na mapayapang pagtitipon sa EDSA at pagkilos, ipinalabas ni Corazon Aquino ang Proclamation number 1 pagkatapos mailipat ang kapangyarihan na nagdedeklara ng pag-reorganisa ng pamahalaan at pag-aayos ng mga institusyon litaw sa bagong demokrasya. Ito ay nilabas upang tukuyin ng isang transitional government at tatawaging Freedom Constitution. Ang manatili hanggang sa bagong konstitusyon ay mabuo. Mula sa panloob na kritikal na pananaw, layunin ng proclamation na bigay lehitimong pundasyon sa bagong gobyerno at itatag ang direksyon ng demokrasya pagkatapos ng diktadurya.
Bagamat hindi ito direktang humarap sa mga legal na komplikasyon ng pag-upo sa kapangyarihan, ipinapakita nito ang pangangailangan na patatagin ang suporta ng publiko at itransisyon ang bansa mula sa revolusyon patungo sa isang bagong sistemang pampolitika. Sa pagsusuri ng mga dokumento at kilos na ito mula Proclamation 1081 sa pagwaksi ni Enrile at Travels sa panawagan ni Cardinal Sin hanggang sa Proclamation 1 ni Cory, makikita natin na hindi lamang simpleng kwento na pangyayari ang naganap. Mayroong ibang mga posibleng motibasyon at agenda na naganyak sa bawat hakbang, pagpapalawig ng kapangyarihan, pagbuo ng moral na mobilisasyon, at pagtatag ng bagong lehitimong pamahalaan pagkatapos ng revolusyon. Ito ang essence ng panloob na kritisismo, hindi lang ang ano at sino, kundi ang bakit at kung sino ang posibleng nakikinabang sa mga kilos at dokumentong naghubok sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang People's Power noong 1986 ay hindi lamang isang 4 na araw na protesta, kundi isang malinaw na patunay ng kapangyarihan na nagkakaisang mamamayang Pilipino. Pinakita nito na kahit walang armas, kayang makamit ang pagbabago kapag may pagkakaisa at paninindigan ang taong bayan. Sa pag-aaral natin ng iba't ibang primarya at sekundaryang batis at sa pananaw ng iba't ibang historiador, nakita rin natin na ang EDSA ay hindi simpleng mangyayari lamang. Ito ay may iba't ibang interpretasyon at mas malalim na konteksto. Kaya naman, mahalagang suriin natin ang kasaysayan ng kritikal at hindi lamang tanggapin ang isang bersyon ng mga pangyayari. Dahil ang EDSA People's Power ay hindi lang alaala ng nakaraan. Ito ay paalala na ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. At kung nagawa noon ng mga Pilipino na ipaglaban ng demokrasya sa mapayapang paraan, Kaya rin itong pangalagaan at ipaglaban sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng mga petsa at pangyayari. Ito ay kwento ng mga tao, ng kanilang mga desisyon at ng kanilang pakikibaka para sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga primarya at sekundaryang batis, pati na rin sa paggamit ng panlabas at panloob na kritisismo, mas nauunawaan natin ang mga pangyayaring humubog sa ating bansa. At sa mga bagay tulad ng EDSA People Power Monument, hindi lamang natin naaalala ang nakaraan, pinapaalala rin ito sa atin ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang kasaysayan ang ating gabay patungo sa isang bukas na matagumpay. Pangarap ko para sa Pilipinas, isang leader na hindi kayo iwan. Pakikinggan ka. Yung may malasakit sa mahirap. Yayakapin ka. Kahit sino ka pa. Ipaglalaban ka. Tulad ko, nanay ako, handang gawin lahat para sa anak.